Thunder and Angel at I hope you're all safe no sa kabila ng habagat no. Opo. Morning po. Ang Manila Water po ang siyang nangangasiwa po. Tama po, Sir Jeric, ng Angat, Ipo and Lamesa Dam. Actually ang Xander, ang Angat at yung Angat, Ipo at Lamesa ay bahagi ng tinatawag natin na common purpose facility. So ito ay jointly managed by MWSS, Manila Water at saka Maynila din. No? So sama-sama na kumbaga nag-manage nito pati na yung monitoring ng mga levels ng mga dams na ito. Opo, kasi actually kaya po kami napatawag, Sir Jeric. May mga text ho kasi dito, most probably po from residents of Quezon City. Halimbawa po si Sir Daniel Bon. Ang sabi po niya, paki-check po yung level please ng tubig sa Lamesa Dam. Okay, yung level ng Lamesa Dam as of 8 o'clock no, medyo stable siya at 79.92. So ano ba ibig sabihin nito? Ang Lamesa po, meron tayong tinatawag na spilling level na 80.15 no. So kaiba po sa ibang mga dams, ang Lamesa Dam wala po itong mga gate na binubuksan o isinasara. So ito po ay parang timba na pag umabot po ng 80.15 meters, kusa po ito na umaapaw. So ngayon po, medyo stable naman siya for the previous hours no at 79.92. So ang meron naman tayong sinusunod po na protocol dito na kapag umabot po ng mga 79.3 to about 79.90 meters or 79.70 meters, pinapasabihan na po natin yung local government units no na so parang spill warning zone na ito no na kung magpapatuloy yung pag-ulan ay baka kinakailangan po na lumikas no. So yung mga local governments po lalo na dun sa bounding yung ating Tulyahan River no, karaniwan po yan yung mga barangays po dito sa may Quezon City, lalo na sa may gawin po ng Fairview, pati na rin po Valenzuela at Malabon. Yan po ay sinasabihan na medyo maghanda na for possible evacuation in case umabot po sa 80.15 yung level ng Lamesa. Opo. How about yung Angat at saka Ipo Dam? Kamusta na po? Na tumaas po ba ang level ng tubig po doon, Sir Jeric? Opo, yun po siguro yung upside noong mga ulan, no? So, tayo ay medyo nangangamba talaga dahil nag-below critical level yung ating Angat Dam yung mga past weeks, no? So, pero ngayon po, no, yung maghapon na ulan, mula po kahapon, magdamag na ulan, tumaas po ng about almost 9 meters yung Angat, no? So, ang level po ng Angat ngayon, as of 8 a.m. ay nasa 170.47. So ito po ay kumbaga mas mataas na dun sa critical level. 160 po yung critical level. Bumaba po tayo ng as low as around 155 no. So medyo nakatulong po talaga itong ulan na to kaya hopefully po dahil basa na po yung watershed area, baka po sa mga susunod na araw pa ay tataas pa yung level nung Angat Dam. Yung Ipo naman po nasa 100.72 meters po, ang spilling level po nito ay 101. So Sir Jeric, ibig sabihin po, binabanggit niyo kanina, wala pa naman o hindi pa ho tayo nasa alert level para mangamba yung mga kababayan natin dahil hindi pa ho aapaw ang Lamesa Dam. Opo, dahil wala pa naman po siyang 80.15 pero as a matter of protocol, pag umabot po siya sa 79.7 na in this case na 79.92, talaga pong nakaantabay na no yung mga local government units natin no. So talagang protocol po yan, sinasabihan na humanda na po for possible evacuation. Pero sa ngayon po, stable naman siya at 79.92. So wala lang po akong balita kung meron pong mga forced evacuation na ginawa dun sa mga residente along Tulyahan River. Pero as a matter of protocol, katulad ng sinasabi ko po,
kailangan po alertuhin na yung mga local government units, lalo na kung magpapatuloy po yung pag-ulan. Opo. Meron bang pwedeng gawin po ang Manila Water para ho maging stable lalo ho kung malapit ng umapaw yung dam, o talagang wala po tayong pagpipiliang iba? Wala po, kasi yun po talaga ang design nung nung dam, no. It's an earth dam na wala po tong mga gates talaga, no. Talagang para nga siya yung binanggit ko, para siyang timba na automatic talaga. Pag nag-80.15 siya, unti-unti na po itong magi-spill, no. So may spillway po siya, at yung spillway po na yon, talaga pong ang bagsak ng tubig ay yung Tulyahan River, no. Unfortunately po, yung Tulyahan River medyo kumaga parang mababaw na kasi siya, heavily silted na siya, kaya po medyo madali pong tumaas yung level nun, at medyo unfortunately mas marami po tayong mga residente, especially mga informal settlements na nakatira po along the banks of Tulyahan River, kaya po kinakailangan na sabihan po sila kaagad. Opo. Pero masasabi ba natin, Sir Jeric, na kapag nag-ulan po ngayon magdamag, posible po bang umapaw na yan? Depende po dun sa bugso ng ulan yung dami po ng ulan, no. Kahapon po kasi nung minomonitor natin yan, ang level po nung Lamesa Dam nasa 79.71, no. So yung magdamag po na yung maghapon at magdamag na pag-ulan, naitaas po yung level niya from 79.71 to about 79.92, no. Yan po ay datos base po dun sa level ng 6 in the morning kahapon nung linggo, at 6 in the morning ngayon po, no. So 24 hours po 'yon, tumaas po siya from 79.71 to 79.92. So tumaas po ng mga 20 centimeters, no. I-assume lang po natin, no, kung i-assume po natin na yung kung uulan po ngayon, no, maghapon hanggang bukas ng sing lakas o sing dami po ng buhos ng ulan nung kahapon, tataas po siya ng around 20 centimeters na naman, and posible po na mag-spill na yung lamesa. So depende po yan. Kaya hourly po, minomonitor po ngayon yung Lamesa Dam kung tumataas, no? Pero yung monitoring po natin for the past 6 hours or 4 hours, medyo stable po siya at 79.92. Opo. Pero continuous naman po, Sir Jeric, yung ating coordination po sa LGUs, especially doon sa Tulyahan, sa Quezon City LGU, para yung mga residente po sa Tulyahan ay agad na makalikas. Opo, no, lalong-lalo na po yung mga nakatira po sa Quezon City po, yung mga Barangay Monica, Greater Lagro, Pasong Putik, Santa Lucia, Silangan, San Bartolome, Gulod, North and Greater Fairview, Nova Proper, nagkaisa na yun sa QC. Aware na po sila dyan, no. Sa Valenzuela naman po, yung lugar po ng Marulas, no, yan po yung minomonitor. Sa Malabon po, yung Barangay Longos at Tenejero. So yan po yung mga kumaga at risk talaga kapag nag-spill po yung Lamesa Dam. Opo. Sir Jeric, maraming salamat po. Ang Corpcom head po ba ng Manila Water ay Vice President po yung level? Wala kasi sa amin, kasi walang ganong level, no. So group director po ang tawag sa amin. Ayun, opo. Ilang taon na ho kayo, sir, sa Manila Water, kung okay lang pong itanong? Ay nako, since day one po, no. So 29 years na po ang 1997, tama ba? Opo, no. So yun po yung public-private partnership nagsimula ng August 1, 1997. So hanggang ngayon ay nandito pa rin po Since day tayo. one Oh, na. since day one. Bongga. At tama ho ba na ang Manila Water na po ang provider ng tubig sa Boracay? Opo, no, hindi lamang po sa Boracay, no. Enterprise po ang Manila Water, bukod sa silangang bahagi ng Metro Manila. Kami rin po ang nagbibigay ng tubig sa Boracay Island, sa Clark po, no, sa Clark yung through Clark Water. Meron po kami sa Laguna rin, no, sa Laguna Water, sa Tanawan, Batangas, yung South Luzon Water. Meron din po kami sa Tagum sa Davao, meron din po sa Isabela. So kumbaga
yung mga key cities po all over the Philippines, meron pong presence yung Manila Water through its subsidiaries. Opo, wala ho ba kayong planong sakupin or kayo na rin po yung mag-provide dun sa mga inirereklamong mga... Ay, meron. Sander and Angel, meron ng bagong provider yan. Opo, diba? opo. Meron ng bagong provider. Oo. baka- So hopefully maayos naman nila. Hopefully maayos din naman nila. Baka naiinggit ho sila dun sa mga sineserbisyohan ng Manila Water. Ang lumalabas ho sa kanilang gripo parang kape raw. Parang chocolate. Ako, at least dito naman po sa Manila Water, siguro madagdag ko na lang. So talagang sa kabila ng ulan, no, Xander and Angel, no, medyo hindi pa rin tayo over the hump, so to speak, no, kasi sinabi naman ng Pag-asa na talagang parang expected ang ganitong mga habagat prior to a strong El Nino. So hindi pa po tayo kumbaga kailangan magpakampante dahil baka pagkatapos po nito, ang sabi ng Pag-asa, yung El Nino daw po ay maaring mag-extend hanggang baka po second quarter ng susunod na taon. So, bagamat tumaas yung level ng Angat na 170 ngayon, ang talaga pong target natin sa pagtatapos ng taon, dapat matapos po yan ng mga 210 to 212 ang level. Kulang na kulang pa. Kulang pa. Kulang pa po, no? So, ang ginawa po ng Manila Water, para hindi tayo fully dependent sa Angat, nag-develop po tayo ng iba pang mga sources na mapagkukunan, no? So, kumukuha na po tayo sa lawa ng Laguna, yung atin pong tinatawag na Cardona Water Treatment Plant at yung East Bay po, no, sa silangang bahagi ng Laguna Lake, at meron na rin po tayo ng Upper Wawa, no, sa Calawi, sa Antipolo, no. So, yun po yung mga inihanda natin na kung kasakali kinakailangan ng karagdagang supply, kung hindi kakayanin ng Angat, ay may makukuha po tayo dun sa mga water sources na ito para maipagpatuloy pa rin yung 24/7 na serbisyo po ng Manila Water. Opo, maraming salamat po, Sir Jeric. Maraming salamat. Nakausap po natin si Manila Water Corporate Communication Affairs Group Director Jeric Sevilla. Bago ho tayo magtapos sa ating programa, good morning po kay Clarence James. Nakikinig po sa atin. Si Ma'am June Ravinera, sabi niya, good morning Xander and Ma'am Angel, keep safe everyone. Si Ma'am Melanie de la Cruz naman, sabi niya, mag-ingat po tayo sa leptospirosis. No, kumbaga, kung wala ka naman ding gagawin at talagang wag na pong lumusong sa baha, no? Correct. Good morning po kay Ma'am Margarita Pizarro, kay Ma'am Ellen Almero, si Sir Romel Livid nagkatutok, maganda umaga po. Kay Ma'am Beth Fortesa, ang sabi niya, yung mga nagnakaw daw sa flood ay dapat daw ipaanod sa baha para alam nila kung gaano kahirap bahain sa Caloocan. Correct. Yan. Pagka ganyan ho, pagka alam nyo hong nasangkot na sa korupsyon, wag na ho nating iboto, no? Pag alam nyo naman pong walang naipasang batas na maayos, wag nyo na hong iboto. Alam mo, nakakalungkot yung mga yan. Ang sarap ng tulog niyan. Tapos hindi binabahaya mga yan. Naka-aircon. Naka-aircon pa yan. Samantalang yung ating mga kababayan, ayun, lubog sa baha. At kapag kabaha ho dun sa kanilang constituents, lilipat yan dun sa iba nilang bahay. Di ba? Para ibaha sa amin Ay, sa bahay. probinsya congressman ako nito, pero may bahay naman kami sa BGC, Yeah, sa Forbes. Sa Forbes. Lilipat yan doon para doon matulog. Habang kayo po ay binabaha. Sabi po ni Texter 3615, walang pangalan, alam nyo, simula nang nireclaim yung Manila Bay na yan, nagkanda problema na po ang buong Metro Manila. Kasi nahaharanga din yung ating mga waterways, no, palabas ng Manila Bay. Sabi naman ni Texter 6978, good morning po, shout out sa mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Get out, sabi ni Butler Joji Marshall. May report pa ang ating mga radyoman sa labas po ng ating himpilan. DCXL Radyoman Report. Si Pangulong Marcos, inatasan po ang DOH na agapan ang pagdami ng leptospirosis. Kasama natin sa balitang yan sa XL Radyoman 5, Chanel Salazar.